Yung ganito na luto sa tinola, naku, napakalinamnam nito. Unang ang gagawin dito, pagmamantikain muna ang balat ng manok. At para nga mas malasa, isinabay ko na rin itong mga tinadtad na luya. Paalala lang pala na kailangan gumamit dito ng malakas na setting ng apoy. Para naman mapagmantikang mabuti ang balat nito, pero hindi pa talagang luto sa loob. Nang sa gayon, angat ang linamnam nito at talagang maganda ang kulay ng pagkakaluto nito. Matapos nga ang ilang minuto, patuloy lang itong halu-haluin, balibalik pa rin, hanggang sa matuyuan na nga ito ng tubig at hanggang sa magmantika na nga ito. Yung cooking time nito hanggang sa magmantika, nasa 8 hanggang mga 10 minuto. At pag napansin nga na masyado nang umiinit yung lutuan, hinaan lang bahagya yung apoy. Ngayong nagmantika na nga ito, ilagay na ang bawang, halu-haluin. Yan, mabango na. Ilagay na ang sibuyas. Ganon din na halu-haluin, gisa-gisahin hanggang sa mapalabas na rin yung bango nito. Sunod na nga nilagay dito itong berde at pulang sili. Halu-haluin lang hanggang sa maamoy na yung bango ng sili. Yan, mabango na. Hanguin, saka na itabi. Gagamitin pa uli yan mamaya. Ilagay na ang siling labuyo, 2 kutsara ng patis. Manghang talaga to. Kaya para sa mga hindi spicy lovers, pwedeng bawasan ng dami ng sili o kaya huwag na lang maglagay. Maglagay na ng tubig. Anong natasa lahat to? Yung tamang-tama lang na pagkakalubog ng mga sangkap sa dami ng tubig. Takpan hanggang sa kumulo. Pagkakulo, patuloy pa itong lutuin ng 10 minuto sa mahinang apoy. Matapos nga ang 10 minuto, ilagay na ang mga sayote. Takpan hanggang sa kumulo. At pagkakulo, patuloy pa itong lutuin ng 5 minuto sa medium setting ng apoy. Matapos nga ang 5 minuto, timplahan na ng pampalasa, 1 kutsarita ng chicken powder, pandagdag sarap at pampaganda ng kulay, ligis-ligisin lang ng ganyan, no? Ito mga siling pula. Manamis-namis nga pala ang lasa nitong mga sili. Hindi masyadong manghang. Ito namang mga pinagbalatan ng sili, tapon na to. Sa mga nakasubok na nga ng paglalagay ng tokwa sa tinola, sigurado ako relate kayo kung gaano nga ba kalinamnam ang sabaw nito. Masarap nga sa sinabawan yung ganitong kalambot na klase ng tokwa. At dahil nga sa malambot ang tokwa ang ginamit dito, kaya dagdag ingat na lang din sa paghahalo para naman hindi ito mapirait. Takpan, pakuluin, pagkakulo, lutuin pa ito ng 5 minuto. Matapos nga ang 5 minuto, tikman para maihusto ang lasa. Kanyama na sabaw. Kalinamnam na. Kasarapan lang din yung sabaw nito. Hindi malabnaw, hindi rin sobrang lapot. Tandaan lang na sa pagluluto ng ganitong tokwa, dapat nasa 10 minuto lang. Para naman talagang malasap yung malakremang lasa nito at malambot na texture nito. Dahon ng sili yung ilalagay ko dito. Ayan o, ang dami. Pwede rin dito yung ibang dahon, gaya ng dahon ng malunggay. Yung iba pa nga, dahon ng ampalaya. Ilubog lang mabuti lahat ng dahon sa sabaw. Mabilis na lang to. Pagkalubog, lutuin na lang ng 1 minuto. Ilagay na rin ang mga naigisang sili kanina. O yan na, nakaluto na. Ready to serve na to. Ang sarap ng amoy. Nako, abot hanggang kalsada.